Sandra! Mabagal niyang ikinurap ang kanyang mga mata. Sa kanyang harap ay ang lalaki sa kanyang mga panaginip. Gareth James Verado. The man I love. Pagod siyang pumikit kahit pa naririnig niyang hinihiling ni Gareth na manatiling bukas ang kanyang mga mata. Unti-unting bumalik lahat ng sakit, lahat ng masasakit na alaala kasama si Gareth. Bumalik lahat sa kanya. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Bumukas muli ang sugat na akala niya'y hinilom na ng panahon. Somehow, I felt grateful that I forget him for a while. Sa ilang taon na hindi niya ito maalala, hindi rin nagparamdam ang sakit sa kanyang puso. Sa 5 taon na pinuna ni Marcos ang responsibilidad ni Gareth, hindi niya naisip na baka nga may iba siyang minahal. Akala niya noon si Marcos ang tanging lalaki sa kanyang buhay. Kaya kahit may pagdududa siya, umaasa pa rin siyang sana bumalik ang alaala niya para tuluyan ng mawala ang mga pagdududang yon. Ilang beses nag-play sa kanyang isip ang una nilang pagkikita ni Gareth. Hindi niya maalala ang lalaki. Kahit ang simpleng familiarity wala. Parang tuluyang binura ng kanyang isip ang lahat sa lalaki. Maging ang kanyang puso'y naging manhid na rin dahil punuin ng pagdududa. Hindi na makaramdam ng pamilyar na damdamin. I guess the pain I'm feeling now is the price I have to pay for remembering it all. Naramdaman niyang pumatak ang mainit na likido sa gilid ng kanyang mga mata. For the first time, she cried for that pain. Sobrang tagal na para iyakan pa ang masasakit na alaala. Pero ngayon lang naglakas loob ang kanyang puso na iparamdam muli sa kanya ang sakit. Tila alam ng kanyang puso na sumukon ang kanyang isip kakabura sa mga masasakit na alaala dahil masyado yung marami. Kaya napagdesisyonan na lang nitong lahat na tanggapin na lang iyon at harapin. Sandra, sobrang lambing ng boses ni Gareth na sinubukan niyang buksan ang mga mata para makita ito. Parang tumigil ang mundo nang makitang namumula ang mga mata ng lalaki. Matinding emosyon ang pinapamalas ng mga mata nito na maging siya ay nakalimutan na ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Inabot ni Gareth ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, naramdaman niyang pamilyar ang haplos nito. Mas lalong naging masagaan ang buhos ng kanyang luha, kaya hindi niya makilalang haplos ni Marcos, kaya hindi siya komportable dahil malayo yun sa haplos ni Gareth. Gareth was possessive. His touch would mark you for the rest of your life, na kahit makalimutan mo siya, maalala mo pa rin ang haplos nito at hindi mo yun mahanap sa iba. I'm sorry. Nanginginig ang boses nito. Pumatak ang mga luha nito. Bumuka ang kanyang bibig para magsalita pero napagtanto niyang namamalat ang kanyang lalamunan. Hindi niya rin alam ang sasabihin kaya tinitigan na lamang niya ang lalaki. I'm sorry Sandra. Puno ng pagsisisi at pagsusumamo ang kanyang tinig. Iniangat ni Gareth ang kanyang kamay at hinalikan iyon. Ang mainit na halik na lalaki ay naglakbay sa bawat parte ng kanyang katawan. Dinadala ng kakaibang kuryente mula sa halik nito. I'm sorry that I couldn't be good enough, he painfully said. I'm sorry that I hurt you so much. Amin niya. For the last 5 years, I always blame myself. Walang araw na hindi kita naaalala. Walang araw na hindi ka pumapasok sa isip ko at ang lahat ng magagandang alaala mo. I was so miserable for the last 5 years. Hindi na nahiya pa si Gareth. Hayag na hayag sa kanyang paningin ng pagiging mahina nito. Tila nilalamon ng sariling emosyon ng lalaki. But when I saw you lying on bed inside the emergency room, I couldn't bear the pain. Para akong paulit-ulit na pinapatay. Para akong inaalisan ng lakas at pag-asa na mabuhay pa. I was so scared of losing you for the second time, Alexandra. Muling hinalikan ni Gareth ang kanyang kamay, nababasa na rin iyon dahil sa mga luha nito. Kaya kung kailangan kong paulit-ulit na humingi ng tawad o lumuhod, gagawin ko, mapatawad mo lang ako. I'd rather risk it all than lose you. Sa ilang araw nila sa ospital, napagtanto ni Gareth na limitado nga pala ang buhay ng tao. Hindi natin alam kung hanggang saan lang ang kapalaran ng isang tao at kung ilang araw lang sila sa mundo. Kaya bawat araw pinapalakas niya ang kanyang loob na aminin ang lahat ng kanyang kasalanan at ihingi yun ng tawad kay Alexandra. Hindi na importante kung maalala pa siya nito
Dahil simula ngayon, gagawa sila ng masasayang alaala na magkasama. Hindi na niya pakakawalan pa ang pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Dahil hindi lahat ay nabibigyan. Ilang minuto lang ang kanyang itanagal ni Alexandra na nakamulat ang kanyang mga mata. Kaya dahan-dahan niya muling pinikit ang mabibigat na mga talukap. Ilang minuto niyang nakalimutan ang lahat ng sakit na kanina'y lumulunod sa kanya. Dahil namamayani sa kanyang isipan ang lahat ng mga salitang binitawan ni Gareth. Gising pa ang kanyang diwa nang marinig na pumasok ang doktor. Sumunod ang ilang mga yabag. "Mom's already awake?" Boses yun ni Athena. Gusto niyang buksan ulit ang mga mata para makita ang kanyang anak pero hindi na niya kaya. Mas lalong bumibigat ang kanyang paghinga dahil pilit siyang hinihila ng antok. Bakit ganon? Tuluyang nagwagi ang dilim at muli siyang hinila sa malalim na pagkakatulog. Hapon nang magising siya, muli ay dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Nung una, nanalabo pa ang kanyang paningin pero unti-unting nakakapag-adjust na yon. Dalawang anino ng tao ang kanyang nakikita hanggang sa maging malinaw na yon. Athena, bulong ng kanyang isip nang makitang pamilyar na mukha ng kanyang anak. Buhat-buhat to ng isang pamilyar na lalaki. Napakurap siya, kinikilala kung sino yon. "Hi Alexandra," mahihina nitong turan. "Mommy," naiyak na samit ni Athena. Gusto niyang ngumiti ngunit parang kailangan yun ng sapat na lakas. "Mommy, how are you? Are you hurting? Tito Pablo will help you. He's a doctor." Kumurap siyang muli. Malaki na rin ang pinagbago ni Pablo. Halos hindi na niya makilala. Mas naging matured na itong tingnan. Kapansin-pansin ang well-trained bird nito na bumabagi lalo sa dirty look ng lalaki. Teka, hindi ba't si James ang gano'n ang pormahan noon? Naisip niya si James. Mas maayos na itong tingnan ngayon kumpara noong nakaraang 5 taon. Mas formal na si James. Tila isang kagalang-galang na tao. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumalabas. Kaya huminga na lamang siya ng malalim. "Come on, Athena, kukuha tayo ng tubig." Ani Pablo na kaagad nang umalis sa kanyang harap, dala ang kanyang anak. Ilang minuto lang ay bumalik ito, dala ni Athena ang baso ng tubig. Habang buhat-buhat pa rin ni Pablo ang bata. Dahan-dahang ibinaba ni Pablo si Athena at saka lumapit sa kanya ang lalaki. May inayos to sa kanyang bed. Naramdaman niyang umangat ang parte sa kanyang ulo hanggang sa kanyang likod. Ngayon ay tila nakaupo na siya pero nakahiga pa rin. Naupo sa gilid ng kama si Pablo, tinulungan siyang sumimsim sa baso ng tubig. "Tito Pablo, why is Mommy's not saying anything?" "Probably siya sa dry throat, Athena," sagot ni Pablo. Lumapit si Athena sa kanila. Nang ibaba ni Pablo ang baso ng tubig, mabilis na nagpabuhat si Athena sa lalaki. Ngayon ay dalawa na silang nakaupo sa gilid ng kama. "Can I kiss her?" Inosenteng tumingin ng kanyang anak kay Pablo. "No, you might transfer germs to Mommy." Seryosong sagot ng lalaki. Kumunot ang noon ni Athena saka sumimangot. Marahan namang nanatawa si Pablo. "Kidding, of course you can kiss her." Natatawang bawi ni Pablo. "Just be gentle. It will actually help her to recover fast, Athena. Because kids have magical kiss that can easily mend pain." "Really?" Paniwalang-paniwala naman ang kanyang anak. Naipikit na lamang ni Alexandra ang kanyang mga mata. This is the Pablo I knew. Bulong ng kanyang isip. Mas madalas na hindi seryoso. Naramdaman niyang hinalikan ni Athena ang kanyang pisngin buong pag-iingat. Nagmulat siya ng mga mata at tinignan ng kanyang anak. She can smile now, Athena. Kiss can really do magic." Hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya kahit paano. Gusto niyang yakapin na sobrang higpit si Athena at iparamdam ang pangungulila niya para sa anak, pero hindi niya pa kaya. "I miss you." Nakangiting tura ni Athena kahit pa may konting lungkot at awa sa mga mata nito. Sinubukan niya na muling ngumiti kahit pa medyo bumibigat na naman ang kanyang pakiramdam. "Where is Damon?" Bulong ng kanyang isip. Nasa labas pa si Gareth, baka mamayang gabi na yun bumalik. Bigla'y paliwanag ni Pablo. "Kami na muna ni Athena ang magbabantay sa'yo, Alexandra." Nilipat niya ang tingin kay Pablo at saka kumurap-kurap. Nasa Sicily pa naman sila, hindi ba? Kailan sumugod si Pablo sa kanila? Ngunit hindi niya maitanong ang mga bagay sa kanyang isip dahil masyadong namamalat ang kanyang lalamunan at tila wala siyang boses.
Muli tinulungan siyang ibaba ni Pablo ang bed, kaya naging flat na ang pagkakahiga niya sa kama. Muli siyang pumikit pero pinapakiramdaman pa rin ang paligid. Kailangan niya magpagaling na kaagad dahil hindi pwedeng maging pabigat siya habang hinahanap ang kanyang anak. Kailangan siya ni Damon, kaya dapat magpakalakas na siya. Sa umaga ay madalas siyang tulog, nagigising lamang siya kapag pakiramdam niya ay nauuhaw siya o kaya ay nagugutom. Todo bantay naman sa kanya si Pablo, halos ito na ang nag-aalaga sa kanya at kay Athena. Napansin niyang walang katulong na pumapasok sa silid na yon. Tanging si Pablo ang isang nurse na hindi niya pa kilala. Si Athena, James at Gareth lamang ang pumupunta doon. Madalas niyang naririnig na tinuturuan ni Pablo si Athena na magbasa at magsulat. Minsan ay naulinagan niya rin na pangarap na raw maging doktor ni Athena para maalagaan niya ang mga may sakit, lalo ng mga mommy. Siguro ay humahanga si Athena sa dedikasyon ni Pablo na alagaan siya. Sa bagay, kahit paano malaki ang pasasalamat niya kay Pablo dahil on hand ito sa pag-alaga sa kanya kahit hindi naman siya nito kaano-ano. Sa gabi naman, si Gareth ang madalas niyang makita na natutulog sa sofa na malapit sa kanya. Kapag nagigising ito, nagkukunwari naman siyang tulog kahit pagising naman talaga ang kanyang diwa. Ang huli nilang pag-uusap ay noong sa ospital pa. Dahil hindi niya pa kayang marinig ang mga sasabihin nito sa kanya. Mahina pa ang kanyang sistema at hindi niya kayang indahin na lang ang lahat ng masasakit na alaala na hindi umiiyak. Isang umaga nagising siya dahil sa mga tawa ni Athena. Hindi niya makitang bata dahil nasa sahig ito at mukhang naglalaro. "That's not fair, Papa," ani Athena. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Papa?" "Well, I don't know how to play this, Athena." Medyo natatawa rin ang boses ni Gareth. "You should wait for me to pick this stick first. Then when I'm done, it's your turn. But you have to wait for me to put all my blocks here." "Ganyan ba dapat?" "Yes, Tito Pablo knows how to play this already. Tito Pat is still cooking our breakfast. Mamaya you will play with him. Don't worry," paliwanag ni Gareth. "Tito Pablo sometimes is very mainay? No, maingay." Medyo bulol pa nitong sabi. "Right, did I say it right?" "Yes, Athena." "He's so nosy, Papa. Sometimes Mom gets disturbed in her sleep." Muli marahan na natawa si Gareth. Parang kinikiliti naman ang puso ni Alexandra sa usapang iyon. Hindi niya alam kung natutuwa ba siya o ano dahil nangingibabaw ang konting sipa ng saya sa kanyang dibdib. Kasabay ng takot na baka marami na siyang hindi alam sa mga nangyayari. Narinig niyang bumukas ang pinto. Pumasok ang pamilyar na yabag ni Pablo. "Luto ng pagkain, mahal na hari," pabirong sabi ni Pablo. "Sige na, bumaba na kayo ni Athena. Naroon na rin si James kasamang ilang tauhan. Mamaya na ako kakain. Ako na muna magbabantay kay Alexandra." "Bakit nasa iba bang mga tauhan? Hindi ba sabi ko hindi pwedeng magpapasok ng ibang tao?" Marinatura ni Gareth. "Si James ang pagalitan mo, Gareth. Huwag ako." "Are you fighting?" Narinig niyang tanong ni Athena. Naging tahimik ang buong paligid. Pagkaraan ay narinig niyang tumawa si Pablo. "No baby, that's just a usual Filipino intonation." Sinubukan niyang buksan ng mga mata. Sinulyapan kung nasaan sila Gareth. At nakitang buhat-buhat na ni Pablo si Athena. Habang naiining naman si Gareth. "I don't like it when you're talking like that to Papa. He's kawawa." Nakangusong sabi ni Athena. Bumunghalit sa tawa si Pablo sa kapabirong tinulak si Gareth. "Buisit, ikaw pang kawawa sa atin, no? Ang unfair nitong anak mo. Kapag ikaw kawawa ka, pero kapag ako hindi." "Bibig mo, Rojas. Duduguyan kapag nagmura ka pa." Tumawa lang si Pablo bilang tugon. May kung anong tumusok sa puso ni Alexandra. Maybe it isn't that bad. Mukhang maayos na ang relasyon ni Gareth kay Athena. Mukhang komportable na si Athena kay Gareth. At sa mga kaibigan nito. Nililinis ni Hera ang sugat ni Natalie na magring ang kanyang cellphone. Nang makitang international call pa yon, mabilis niyang sinagot ang tawag. "What happened to your card, Natalie?" Galit na tanong ni Marcos sa kabilang linya. Kahapon pa niya pinakat ang kanyang card pero ngayon lang siguro napansin ni Marcos ang bagay na yon. Humugot siya ng malalim na hininga. Pilit kinakalma ang kanyang sarili. "I have to cut it for a while, Marcos. May nag-iimbestiga sa akin at pilit inaalam maski ang mga bagay na pinaglaanan ko ng pera. I can't let them catch me." Narinig niya marahas na nagpabuntong hininga si Marcos.
So what would happen to us now, ha? Alam mo hindi ko rin pwedeng gamitin ang cards ko. How do you expect us to live here without money? Nagtagis ang bagang ni Natalie. Ang kapal na mukha ng lalaking ito, pero na nga niyang ginagasta ay may lakas pa ng loob na sigaw-sigawan siya. Magsasalita na dapat siya nang maunahan siya ni Marcus. Babalik ako ng Pilipinas. Isasama ko si Damon. May pinalidad ang tono ng lalaki. What? Napaahon siya sa gulat. Nababaliw ka na ba talaga? Mas mabilis ka nilang mahanap kung babalik ka ng Pilipinas. Para ka lang din nag-suicide sa gagawin mo. Hindi ka ba talaga nag-iisip, ha? Nag-iinit ang kanyang tenga dahil sa matinding galit. Ilang araw na siyang hindi makatulog ng maayos kakaisip kung paano mapapauwi si Gareth ng Pilipinas. Tapos uuwi din si Marcus. Napakawalang utak talaga. I tried to contact Cassandra. They couldn't find Alexandra in Sicily. May kutob akong iuwi ni Gareth sa Alexandra o baka inuwi na niya. Hindi mo lang alam. Ano bang ginagawa mo? Wala ka bang balita sa asawa mo? Mas lalo pang nagtagis ang bagang ni Natalie dahil sa matinding pagkahimot. That's the point, Marcus. Kailangang iuwi ni Gareth sa Alexandra sa paraang yun. Mas madali na sa akin na sirain ko ano man ang meron sila. Ako ang magsasabi kung kailan ka uuwi ng Pilipinas. Hindi na ikaw ang magdedesisyon. Why I can't decide for myself, Natalie? Galit na tanong ni Marcus. Tinapatan nito ang kanyang galit. Tingin mo, madali lang na magtago, ha? Mahigit 2 linggo na ako dito sa Mexico. Pero wala namang nangyayari. Ano, maghihintay na lang ako hanggang sa pumuti ang buhok ko? Pareho silang aligaga. Alam ni Marcos na kung matagal na magkakasama si Gareth at Alexandra, maaring matrigger nang ang alaala ng babae. Baka mas lalong hindi siya balikan ni Alexandra. Hindi pwede yung mangyari. My goodness, Marcos! Ano bang mahirap sa pagtatago, ha? Ako ang nahihirapan ngayon dahil nagdududa na rin sa akin si Gareth. Alam kong tauhan niya ang nag-iimbestiga sa akin. Please lang, huwag mo nang dagdagan ng sakit ng ulo ko. No! Mariin na sagot ni Marcus, tila isang batang nagre-rebelde sa kanyang magulang. Uuwi ako ng Pilipinas. Alam kong uuwi rin ng Pilipinas si Gareth kasama si Alexandra. Kung hindi mo kayang paghiwalayin ang dalawa, sa lalong madaling panahon ako ang gagawa ng paraan. Hindi ko na kaya maghintay, Natalie. Para ako sinusunog sa impyerno. Walang katahimikan ang kaluluwa ko. Saka nito ibinaba ang tawag. Marcus! Tawag niya pa rin kahit na nakita niyang tapos na ang tawag. Ah! Dahil sa matinding frustration, naibato niya ang cellphone. Ang malapit na mga gamit ay tinapon din niya. Stupid! Stupid! She chanted angrily. Matuwid naman na tumayo si Hera sa gilid. Hindi na pinigilan si Natalie sa pagwawala dahil alam niyang wala na rin naman siyang magagawa. Sa kanya lang ibinubunto ni Natalie ang galit kung sakaling makialam siya. Ah! Ang walang muwang na bed lamp ay tinapon din ni Natalie dahilan para masira at mabasag ang ilaw. Huminga na lamang ng malalim si Hera. Samantalang habol ang hininga ng upo si Natalie sa gilid ng kanyang kama. Kumirot ang kanyang sugat kaya napanguwi siya. Hindi pa rin naghihilom ang sugat na natamo niya sa pagsugot ni Tere. Hindi pa rin nahanap ang babaeng yon kaya nasa panganib pa rin ang buhay niya. Dumagdag pa na nalaman niya na may nagmamanman sa bawat kilos niya. Tapos ngayon, babalik si Marco sa Pilipinas. Patong-patong ng kanyang problema. Hindi na niya alam kung paano pa ito lulutasin ng sabay-sabay. Call our men, Hera. Tell them to find that woman immediately. I want her dead. Kung totoo nga sinabi ni Marcos na hindi na mahanap sa Sicily si Alexandra, ibig sabihin noon, may posibilidad na itinatago ni Gareth ang babae at baka iuwi rin sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Madali lang sana lahat kung hindi nangingialam si Teresa sa kanyang mga plano. Ngunit paano kung dahil sa babaeng iyon, mabuko ang kanyang mga sikreto? Baliw pa naman ang babaeng yon. Hindi rin matahimik hanggat hindi nakakaganti sa kanya. Dapat maunahan niya si Tere. Dapat mahanap na yun ang kanyang mga tauhan at mapatahimik na bago pa may mailabas na baho niya. Maliban sa kanya, kay Hera at Marcus, isa rin si Teresa nakakaalam sa plano niyang pagdidispatcha. Kay Alexandra noon, alam niyang magagamit yun ni Tere laban sa kanya kaya dapat ang mapatahimik niya na ito sa lalong madaling panahon. Samantalang tinungga ni Marcos ang alak na nasa kanyang baso. Sumasakit ng kanyang ulo kakaisip ng mga negatibong bagay.
Paano na lang kung bumalik ng alaala ni Alexandra? Paano kung hindi na siya balikan ni Alexandra? Paano kung mas piliin ng nito si Gareth? Hindi pwede yun. Mula sa bar counter nakita niyang bumaba ng hagdan si Damon. Hawak nito ang remote control ng bagong laruan na kanyang binili para kahit paano maaliw ang bata. Hindi siya napansin ni Damon. Tumuloy ito sa sala at hinahanap ang iba pang laruan. Hindi na sila nagkakausap ni Damon. Ramdam niya rin na tila ayaw na siyang kausapin ito. Kahit sa harap ng hapagkainan, kapag sabay silang kumakain, hindi na siya tinatapunan ng tingin ni Damon. Malaki ang pinagbago ng bata. Gustuhin niya man nakausapin si Damon, hindi niya rin magawa. Dahil sa tuwing nasa harap niya na ito at nakikitang mukha ng batang lalaki, naalala niya lang kaagad si Gareth. Ang gagong Gareth na yon.